radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Asustansyang hapon mga kanutrisyon. Just na ng hapon, kaya naman tumutok na at lakasan muna ang volume ng inyong mga radyo kahit ano pa ang inyong ginagawa at kung saan man kayo naroroon ngayong hapon. At ngayong hapon, magkakasama ulit tayo para sa panibagong linggo upang talakayin ang mga interesting o of all things about nutrition. Oras na naman para simula ng paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Ako po ang inyong host for today, Jomay Tongkol po, ng National Nutrition Council. At napapakinggan pa rin tayo sa 5 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kaya naman, saan kayo naroroon, siguradong lagi kayong updated sa latest happening tungkol sa nutrisyon. Mga kanutrisyon, kagaya nga po ng nabanggit ko kanina, napapakinggan nga po tayo mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. At sure na sure ako na bawat probinsya po diyan sa nabanggit ay may kani-kanila pong pambato na putahe o dish mula sa kanilang kinalakihang lugar. Ngayong araw, nakakatakam po ang ating featured episode sa technical segment kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang regional food sa bansa. Sabay-sabay natin alamin mamaya kung ano-ano nga ba yung mga kilala putahe na natampo po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ano po ba ang kakaiba rito at ano po ba ang origin ng mga ito? So abangan po natin yan mamaya. Tututukan naman natin ng mga programang pang-nutrisyon na isinasagawa po ng iba't ibang organisasyon at ahensya ng pamahalaan sa Nutrition Update segment. At syempre, gagabayan tayo ng tamang habit, sa mga tamang habit no, na dapat isabuhay. Mamaya po yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para sa ating mga tagapakinig na mahilig po magluto at kumain, pwede makaligtaan po natin ng patok na patok at simpong sasarap na recipe na habit po ni Recipe Producer Stitchie Aguinaldo. At kung may mga katanungan pang nutrisyon na bumabagabag sa inyo, sasagutin natin yan sa Tanong Mo, Sagot Po segment. Kaya ang gagawin nyo lamang po ay mag-comment sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation Radio Program ng inyong mga Nutri-Eskwela radio stations at bibigyan linaw namin ang inyong mga katanungan. Kaya stay tuned lamang po at susunod na po ang nutrition updates pagkatapos po ng ilang paalaala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito po sa One Nutrition, One Nation. Ano ba ang trending pagdating sa usaping nutrisyon? Ano ang mga programang pang-nutrisyon ang kasalukuyan umiiral sa ating bansa? At yan po, sama-sama po natin yan aalamin dito po sa segment na Nutrition Updates. At ngayong hapon, makakasama po natin si Dr. Marisa V. Romero. Siya po ang Chief Science Research Specialist at lead for the Demand Project of the Malusog Rice Program mula po sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute upang magbahagi po ng update ukol po sa Malusog Rice. Magandang hapon, Dr. Marisa. Ano po bang updates na dito sa amin ngayong hapon? Magandang hapon po. Una po sa lahat, Ma'am Jomay, gusto ko lang bumati sa inyong mga taga-subaybay ng isang magandang hapon. Ang ating pong i-update sa hapong ito ay tungkol sa ating Malusog Rice.
Ayan, Dr. Marisa, simula na po natin. Ang una ko pong tanong, ano nga po ba itong tinatawag nating malusog rice? Ano po ang pinagkaiba nito sa pangkaraniwang puting bigas na ating niluluto? Ang malusog rice o yung kilala din sa tawag na golden rice ay isang natatanging uri ng bigas na mayroong beta-carotene na siya nagbibigay ng ginintuang kulay nito kaya nga tinawag itong golden rice. Ang beta-carotene ay nagiging vitamin A ayon sa pangangailangan ng ating katawan. At alam naman natin napaka-importante ng vitamin A dahil itong micronutrient na ito ay nakakatulong para hindi lamang makaiwas sa pagkabulag at saka yung impaired physical and cognitive development, pero ang masigit pa ay nakakapagpalakas ito ng resistensya para makaiwas tayo sa mga sakit at infection na alam naman natin na kung hindi natin maagapan ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ayon sa pag-aaral, ang bawat isang tasa ng malusog rice ay makapagbibigay ng 30 to 50% estimated average requirement ng vitamin A para sa mga bata, buntis o mga nagpapasusong ina. Ito yung mga vulnerable groups natin. At dahil nga ang kanin ang staple food ng mga Pilipino, ang malusog rice ay isang complementary solution. So isang karagdagang solusyon sa paglaban sa vitamin A deficiency. Na alam natin meron na tayong vitamin A supplementation, food fortification, diet diversification at yung pag-promote natin ng breastfeeding. Pero bukod na sa beta-carotene at golden color ng malusog rice, ang ibang katangian nito ay pareho lamang ng ordinaryong bigas. Maging ang pagluto nito ay pareho lang din at yung pagtatanim ng palay na binhi nito ay pareho lang din ng ibang varieties. So bakit po kailangang mag-develop tayo ng mga tinatawag na genetically modified rice? Ano po ba ang purpose nito? Ang genetic modification or genetic engineering, ito ay isang powerful modern biotechnology tool para mas ma-improve ang katangian ng mga halaman o kahit anong organisms. So kung ang katangian ay mismong na doon na sa ating crop or doon sa ating halaman, maaaring conventional breeding lamang ang gamitin natin. Pero kung yung hindi likas na nasa crop na ito, ang gusto nating katangian na ilagay dito, kailangan natin maghanap ng ibang source ng genes. At yun yung ginagawa ng genetic modification or genetic engineering. So sa case ng bigas, merong beta-carotene pero nasa dahon lamang. Hindi ito na-express doon sa mismong bigas. Kaya ang ginawa dito ng mga nag-develop talaga ng golden rice ay kumuha sila ng source ng gene galing sa mais para magkaroon ng beta-carotene na nagiging vitamin para doon sa ating golden rice. So matapos nga yung mahabang pagsasaliksik at strict regulatory process ay nagkaroon na tayo ng commercial propagation permit yung ating golden rice or malusog rice at naging isang ganap na rice variety noon lamang April 2022. At ito ay tinawag na malusog man, kaya ito ang golden rice ay tinatawag na natin na malusog rice. At gusto ko lang i-emphasize ang importansya talaga nito at ang potential ng ating malusog rice sa pagtugon sa ating vitamin A deficiency. Kasi ayon sa mga pag-aaral, yung pagdagdag ng vitamin A sa diet ng mga bata na may edad 5 taon pababa ay nakakatulong upang bawasan ang mortality rate ng about 24 to 30%. Samantalang ang pagkakaroon ng sapat na vitamin A ay makakatulong upang maiwasan yung late infancy at saka preschool age deaths sa mga iba't ibang bansa. So ang pangunahing pagkain sa mga komunidad ay may mataas na kaso ng vitamin A deficiency ay kaya itong kanin na malusog rice, isang karagdagang solusyon upang matugunan nga itong pangangailangan natin sa nutrisyon, lalo na sa mga vulnerable areas. Ito po bang malusog rice ay ibenta or available po ba ito sa pamilihan? Saan po ba ito maaaring bilhin kung sakali po merong mag-interesado na tumikim o magluto nito? Sa kasalukuyan ay pinangungunahan ng DA, Philippine Rice Research Institute,
mga kaugnay na ahensya at mga partner farmers natin yung pagpaparami ng binhi ng Malusog Rice. Kasi nabanggit ko nga, ito ay naging ganap na variety lamang noong April 2022. So yung una nating pagtatanim, ang mga naani doon, ginamit natin sa mga promotion activities sa pagtatanim ulit para sa susunod na season. Bagaman hindi pa ito nabibenta sa merkado, nakapagsagawa na tayo ng market test sa mga piling probinsya sa Central Luzon noong February. Ito ay coordination sa isang malaking industry association ng mga retailers at saka millers para malaman natin kung ang pagtanggap or yung acceptability hindi lamang sa retailers pero lalo-lalo na sa mga consumers natin or yung mamimili sa palengke. So meron din tayong mga field rice branch stations na merong business development units na nag-market test na rin ito. So nakapagbenta na rin ng Malusog Rice. So kung tayo ay interesado na either magtanim o kaya ay makatikim, ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na field rice branch stations na nakakalat naman po siya sa buong Pilipinas para po sa mga iba pang impormasyon. At ang last ko katanungan naman sa Doc, nakakarating po ba ito sa ating mga vulnerable groups or target group na yung Malusog Rice nga po, no? And kung ito po ay nakakarating sa kanila, kamusta naman po ang pagtangkilik nila rito? Ang ating program ng Malusog Rice ay tuloy-tuloy na namamahagi ng ating bigas sa mga target beneficiaries ko. Kahit kakaunti pa, talagang sinisikap natin na padamihin at nang mas marami pa ang marating nito. Pero ang ating target population ay yung mga lugar na mataas ang malnutrition, particularly yung vitamin A deficiency. So sa ngayon nga ay nakapagpamahagi na tayo ng Malusog Rice sa Quirino, Catanduanes, Samar, Antique at Agusan del Sur. At susunod na rin dito ngayong buwan ang Lanao del Norte at Maguindanao. So ito yung aming 7 target provinces na mataas talaga ang vitamin A deficiency. So itong ating pamimigay ng Malusog Rice ay bahagi ng acceptability study para malaman natin kung ito ba ay matatanggap or magugustuhan ng mga target households. Kaya sa ating pag-aaral na to, so sa pinagginawa nating pag-distribute ng ating Malusog Rice doon sa 5 probinsya, ay nalaman natin na about 95 to 100% ang overall acceptability sa Malusog Rice. So pag nakita pa lang nila na kulay dilaw, na-amaze sila, namamangha sila na maganda yung kulay at nung pagtinikman nila ay pareho lang naman ang lasa sa ordinaryong kanin. Kaya ngayon, hindi lang yung ating vulnerable groups or yung mga target natin na population, pero patuloy din yung pamimigay natin ng promo packs at yung pag-conduct ng mga taste test sa iba't ibang events para mas makilala at matikman din ang Malusog Rice. Ayan, so there you have it, no? Thank you so much. Maraming salamat, Dr. Marisa Romero, sa ibinahagi mo na update ukol po sa Malusog Rice. Tunay ngang malaking tulong ang programang ito para makatulong po talaga na madagdagan ang sustansya sa katawan ng mga nagkukulang sa sapat na nutrisyon natin mga kababayan. Kaya mga kanutrisyon, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation matapos po ang ilang masustansyang paalaala. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation at napapakinggan pa rin po tayo sa 50 Nutri-Eskwela Community Radio Stations mula po Batanes hanggang Tawi-Tawi. At ngayon po, ang ating Nutrition Habit for Life ngayong linggo ay alamin at subukang kumain ng mga katutubong gulay. Mga kanutrisyon, sa mahal po ng bilihin ngayon, paano nga ba tayo makakakain ng healthy, affordable ang presyo, at accessible all the time? Kung mga kanutrisyon, magmasid-masid lamang po tayo sa mga paligid natin, sa ating bakuran or sa komunidad, dahil baka pong merong libre, pero masustansyang pagkain na tumutubo pumalapit sa ating tinitirhan.
Tama po ang narinig ninyo mga kanutrisyon. Ang mga katutubong gulay, sila rin po yung kilala sa tawag na indigenous vegetables, ay maaari po natin idagdag sa ating pang-araw-araw na pagkain. Karamihan po sa mga ito ay tumutubo lamang, madaling itanim at buhayin, at napakayaman po, siksik sa iba't ibang vitamins at minerals na tumutulong nga po magpalakas sa ating immune system ng ating katawan. Siyempre, ito rin po ay nagtataglay din po sila ng antioxidants, na lumalaban sa mga free radicals na maaari magdulot po ng sakit. Rich in fiber din ang mga katutubong gulay na talaga namang napaka-importante po para sa ating gut health. At makatutulong din pong ma-improve ang good cholesterol level sa ating katawan. Kaya naman, simulan na natin ipakilala ang ilan po sa mga ito. Una po, sa mga common na green leafy vegetables o mga dahong katutubong gulay. Una-una po dito yung alubati. Ito po yung katutubong gulay na sanga-sanga, pilipilipit at may hugis na pusong dahon, Dahil makatas ang talbos nito, perfect itong pansahog sa vegetable dishes na nilalaga po o pang salad. Next naman po yung moringa o malunggay. Kung sino ba naman ang hindi nakakakilala sa ating mighty malunggay, So ang mga dahon po nito ay maninipis at maliliit na hugis bilog. Maraming putahe na rin po ang hinahaluan ng malunggay ngayon. Miski nga po yung mga tinapay at pandesal ay hinahaluan na nito, para sa karagdagang sustansya. Kasama din po sa green leafy indigenous vegetables ang talinum, pako o edible fern, saluyot, at colitis o amaranth. Kung may dahon, syempre meron ding indigenous vegetables na bulaklak. So, kabilang dito yung bulaklak ng katuray na hinahalo sa mga lutuing nilaga. At pwede rin gawing ensalada. Kinakain din po yung kumpol na bulaklak ng himbabao na kadalasang sinasahog sa lutuing karne at gulay tulad ng pinakbet at bulanglang. May iba't iba rin pong mga katutubong gulay, gaya po ng labong o bamboo shoots na masarap isahog sa ginisa o sa ginataang gulay. Karaniwan ding meron ito yung puso at ubod ng saging na pwede isahog sa kare-kare, gang, dinuguan, at iba pa po na para po mas dumami at mas maging masustansya po ang ating ulam. Ilan lamang po yan sa mga natatangi at susustansyang indigenous vegetables na matatagpuan po dito sa ating bansa. Kaya naman simulan na po natin ang pagsuri sa mga halamang nakatanim sa ating paligid o kaya naman ay simulan na natin ang pagtatanim at kapalago ng mga indigenous vegetables dahil sayang din po at libre naman ito and very nutritious nga po na source po ng ating pagkain ng buong pamilya. At yan po ang ating nutrition habit for the week. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nation. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment kung saan hihimay-himayin natin ang iba't ibang usapin ukol po sa wastong kalusugan at syempre sa tamang nutrisyon. Ngayong araw po ay tungkol po sa iba't ibang pagkain nga po at iba't ibang putahe ang pag-uusapan natin. Sino nga ba naman sa atin ang hindi natatakam tuwing pagkain na ang usapan, di po ba? So, sa dinami-rami po ng kapulaan dito sa bansa, bawat isa ay mayroong tinatampok na pagkain orihinal na nanggagaling sa kultura or sa lugar nila. Kaya sa episode natin ngayong hapon, siyempre hindi naman natin mapapadaan lahat ng pagkain meron ng bawat lugar sa Pilipinas. Kung gaano man karami ang wikang sinasalita rito, ganun din ang mga pagkain. Itatampok lamang po natin ang ilan sa mga sikat at kakaibang putahe at siyempre kung saan man ito nagmula at kung may paalala ba ang ating guest resource person para sa healthy consumption ng mga katakam-takam na pagkain ito.
Kaya huwag na po natin patagalin. Ako po, excited na po kayo para sa ating episode ngayong hapon tungkol po sa regional foods. At upang sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa regional foods, makakasama po natin si Chef Geraldine Cabello, nutritionist, chef instructor mula po sa Manila Titana College. Magandang hapon, Chef Geraldine, at welcome po sa One Nutrition, One Nation. Ayan, so umpisahan na po natin, Chef. Ano nga ba yung tinatawag putahing Pinoy o Philippine cuisine? Ano po ba ang pinagkaiba nito mula po sa mga putahe na galing po sa ibang bansa? Ang Filipino cuisine ay produkto ito ng ating kultura at geography or a product of culture and geography. Kasi nakabase ang ating pagluluto kung ano man ang available or abundant sa isang lugar, specifically sa Pilipinas. So kada probinsya ay may na-offer tayo ng mga abundant products. So gumagamit tayo ng mga local ingredients na abundant, no, or available sa mga lugar, specifically sa mga iba-ibang probinsya na panggagalingan nito. So ang Filipino cuisine din, so masasabi ko lang ay isa rin paraan ang pagluluto ay simple pero madali at masasabi natin convenient. Okay, madali rin hanapin ng mga ingredients at higit sa lahat, very particular kasi ang mga Filipino, especially sa pagluluto, sa pag-achieve ng lasa. So kailangan ito ay magiging malasa na nandun ang alat, nandun ang tamis, nandun ang namnam, at hinahanap din natin yung aroma. So I think yun ang nagiging signature ng isang Filipino cuisine or Filipino dish. Tungkol naman, Ma'am Jomel, sa pagkakaiba natin sa ibang cuisine, so this is expected na, no? Kasi syempre iba-iba tayong lugar, paggagalingan ng mga ingredients at meron tayong mga kanya-kanya rin sinusunod at ina-adapt ng mga kultura. So I think ang pagkakaiba ay yung paggamit, no, ng ating mga local ingredients o yung ating mga tinatawag na mga local produce. Okay? So, pero ginagawa natin to sa ating sariling version or sa local version kung paano natin ito mailuluto. May naririnig po tayo na tungkol po sa heritage cuisines naman. Ano-ano po ba ito at yung mga halimbawa po nito? Okay, Ma'am Chomay, ang heritage cuisine sa aking perspective, no, sa aking pagkaka-embrace, no, ng salitang heritage, ito ay ang ating pagluluto based sa ating tingin, no, at pagkilala sa ating mga tradisyon, based sa mga history or kasaysayan. Pwede rin sa paano natin nakasanayan iluto to from our family traditions. Pwedeng minana natin yung recipe. Okay? Kaya may tinatawag tayo mga heirloom recipes or may tinatawag tayo mga family secret recipes. So ito rin ay naaayon, no? Sabi ko nga kanina sa tradition at sa ating mga kultura. So ang mga example na pwede kong ibigay na may talagang kanya-kanya tayong version ng pagluluto ng heritage food ay ang mga usually mga pagkain na sinuserve natin na especially for the families, especially during yung mga festive season o kaya yung may mga okasyon. So tulad ng halimbawa, morcon, no? So kanya-kanya tayong version ng morcon based against sa ating mga heritage at based sa ating mga family traditions. Ganon din ang adobo. So kaya nga hindi natin ma-define, no, kung ano ba talaga ang classic and traditional way of cooking adobo. Pwede ko rin masabi yung embutido. No? May kanya-kanya rin tayong version ng pagluluto ng embutido. Katulad also ng pansit. Okay? Yung kare-kare. No? So kare-kare is also considered as a heritage cuisine dahil ito ay traditional pero may kanya-kanya tayong version ng pagluluto based again sa tradition and culture. Okay? Pwede ko rin idagdag yung kaldereta. At also yung mga luto na may influence also ng mga Spanish tulad ng estofado. So ito yung mga sasabi ko na
pwede natin i-consider na mga heritage food or heritage. Meron po ba na foreign influences sa Philippine cuisine? At kung meron po, ano-ano po itong mga to? Okay, so Ma'am Joma, kung sa influences din lang ay masasabi natin medyo madami, no? At siksik talaga tayo sa mga influences ng mga iba-ibang kultura at iba-ibang mga bansa, lalo yung mga sumakop sa atin. Pero magbibigay ako ng 5 major influences. So sisimulan ko sa Chinese. Okay, so sa Chinese, natutunan natin sa kanilang gumamit ng mga seasonings, condiments, lalo yung gawa sa soya tulad ng toyo. Although tinuruan din nila tayong gumamit ng mga pangtimpla. At sa Chinese din natin natutunan yung principle ng yin-yang. No? So ibig sabihin, babalansingin natin yung pagluluto. Example, sa panlasa, no? Kung meron tayong sweet, pwede natin kontrahin ng sour. Okay? O kung meron tayong pinirito, medyo lalagyan natin ng sauce naman siya. No? So kaya nga sikat ang sweet and sour way of cooking. Okay? So yung pagluluto through stir frying, yung mabilisan luto, steaming na hindi nagagamit ng mantika, and even yung pag-roast. No? So natutunan din natin yun sa mga Chinese. Okay, at hindi natin makakalimutan syempre yung pag-influence natin ng paggamit ng noodles, lumpia, yung pagluluto ng mga dim sum. Okay, at yung pinakapagtitimpla ay very important, no, na naging influence ng mga Chinese. Okay, so second, Ma'am Joma, yung Spanish. Okay, so alam natin na dahil matagal din tayong sinak ng mga Spanish, so marami tayong nakuha sa kanila ng mga techniques, no? At even yung paggamit ng mga ingredients. So isa na yung paggamit natin ng tomatoes, garlic, at saka ng mantika, especially yung olive oil and yung onion na nakasanayan natin na ginigisa. Okay? So sa Spanish, tinatawag nila itong sofrito, at ito yung nagiging base natin ng flavor, no? Every time tayo magluluto. At hanggang ngayon talaga naman na ito ay naging basic na pagdating sa ating pagluluto. So through the Spanish also na influences, natuto ang mga Filipino na gumawa ng mga masasarap na desserts, lalo yung paggamit ng itlog or yung egg yolk. Okay, so a little trivia lang, no, na bakit according sa mga food historians, so kaya marami tayong natutunan na sa paggamit ng mga egg yolk o yung pula ng itlog, especially mga custard base tulad ng leche flan, ng ensaymada at iba pang mga dessert na gawa sa itlog. Dahil lang pinaniniwalaan nila dati na yung egg white ay ginagamit as part of building yung mga construction ng mga church. So instead na patapon nila, itapon nila, no, yung mga egg yolk. So tinuruan nila yung mga miyembro ng komunidad, no, na gamitin yung yolk para ito ay gawin mga desserts. Okay, so mga Spanish din na nagturo sa atin na gumamit ng mga iba-ibang paraan ng pagluluto, no? Gagamit tayo ng rice. Kaya nga yung rice translated in Spanish ay arroz. Okay, so lahat ng mga arroz dishes, from arroz caldo, so arroz which is rice, caldo is soup. Ang tawag to, ang mga one dish meal tulad ng paella, no? Meron tayong mga sarili-sariling version din yan. At syempre yung pagluluto na gumagamit tayo ng matagalang pagpapakulo or pagpapalambot through braising and stewing. At higit sa lahat, so ang makabuluhan siguro na influence din ng Spanish ay ang pagkakadiscover natin paano gagamitin ng tama yung mga spices, no? Dagdag panlasa din. So yun, Ma'am Jomay, so sa third country natin yung America, no? So sa America naman, tinuruan nila tayo ng mga paggamit ng convenience food, no? Yung mabilisang paggamit itong mga almost ready to cook or ready to prepare na ng mga pagkain. At hindi natin makakalimutan yung pag-introduce nila sa atin ng mga processed food, especially mga canned items or bottled items. At syempre yung pinakasikat, yung paano natin gagamitin yung mga processed meat, no? So tulad ng mga luncheon meat at iba pang mga processed meats or processed food. At nakilala din natin ang mga
fast food, no, items. Okay, dahil sa mga American, tulad ng hamburgers, ng pizza, at iba pa mga fast food. Okay, so part sa aking listahan, no, ng mga influential cuisines, Indian, no. So ang Indian cuisine also ay tinuruan tayo gumamit ng curry, okay, yung paggamit also ng rice at pagluluto ng rice. In fact, meron tayong empanada na meron din silang version, no, which is the samosa. Okay, paggamit ng mga spices tulad ng turmeric, saffron, even yung tamarind or sampalok na ginagamit natin din sa pagluluto. At higit sa lahat, no, yung ating neighboring Southeast Asian country, yung Malaysia and Indonesia, na napakalapit, no, sa lokasyon ng Mindanao. Kaya yan, natutunan natin gumamit sa kanila ng mga curry, mga gata, okay, o yung mga produkto ng coconut. Okay? So I think yun ang mga influences natin, no? So when it comes to the following cuisines. At Chef, dahil po napakaraming masasarap na putahe ang meron sa ating bansa, magtatanong na lang po ako tungkol po sa mga popular at kakaibang putahe na matutunog po, no? As example po, number 1, sa Luzon. Ano-ano po ba yung mga popular na regional cuisines at saang lugar ang origin ng mga ito? Okay, so Ma'am Jo, ay medyo dami-dami at mahaba-haba ang listahan yan. Pero siguro I will mention na lang yung mga pagkain na to at kung saan ito sumikat. Okay, so sa Luzon kasi, pwede siyang North Luzon, pwedeng South Luzon. No? So simulan muna natin. Magbibigay ako ng mga example. No? So syempre, sa bandang Ilocos, alam natin, no, na sikat ang mga pagkain na gawa sa gulay, no? So tulad ng pakbet, okay? Yung mga karne, no, na ginagamitan din ng mga either laman or even yung lamang loob. So meron tayong mga dinakdakan, meron din tayong gulay na may isda or dinengdeng or inabraw. Okay? Ito lahat ay galing sa part ng Ilocos. So, yun yung mga savory. Tapos, meron din tayo mga sweet items, no? So, tulad ng tupig, meron din tayo mga puto kalasyaw. Okay? So, makikita natin talaga, Ma'am Jomay, na varied din ang choices. Okay? Sa bandang Central Luzon naman, so especially Pampanga. So, sa Pampanga ay tinatawag natin culinary capital of the Philippines at malakas din ng influence ng Chinese, yung mga sinabi ko kanina, Spanish at iba pa mga bansa sa lugar na ito. Okay, so sa Pampanga, dahil na tinawag siyang culinary capital, so masasabi natin sikat ang mga dishes na bringhe. So ang bringhe ay ang ating local version or localized version ng paella. Meron din sila, gumagamit din sila of course, no, nung mga karne at isa sa pinakasikat ay ang sisig. Meron din silang version ng dinuguan na ang tawag nila ay tibtad. Okay, so very festive din ang paghahanda sa Central Luzon like Pampanga and Bulacan ng Morcon. At kung magagawin naman tayo sa bandang South, no, or Southern Luzon, sikat din sa part ng Cavite ang pansit choka. Ito yung pansit na kulay itim na ginamitan ng squid ink. Tapos, even yung pansit puso at even pansit buko, no, sa Quezon. Okay, so sa bandang Batangas, hindi ko alam kung familiar ang lahat na ang kanilang version ng adobo ay adobong dilaw dahil ito ay ginagamitan nila ng luya or turmeric. At syempre, sikat ang bulalo, no, na talagang inaabangan ng lahat dahil bukod sa ito ay malinamnam, ito ay simpleng luto din, no? Nandun na lahat, no? One dish meal na din siya. Okay, so isama na rin natin sa part ng Luzon ang Bicol. No? So sa Bicol ay kilalang-kilala ang paggamit ng coconut or ng gata. Okay? Kaya halos lahat ng kanilang mga pagkain ay may gata at may anghang. No? So isa sa mga sikat sa kanila ay sinanglay. Okay? At ito po ay gawa usually sa isda. Okay? At meron din, no, ginagataan din siya.
So yun, no? I think kulang ang discussion natin para masabi lahat, pero hinighlight ko yung mga sikat at kilala. Ayan, ako, so talagang napapasarap na ang ating usapan, no? So dumako naman tayo, Chef, sa Kabisayaan, sa Visayas. Ano-ano naman ang mga Filipino cuisines na dinadayo natin, no? Para matikman. Okay, so sa Visayas region, we can generally describe yung ating Visayan cuisine na simple lang din ang pagluluto, very light, at talagang ginagamit nila yung mga abundant na ingredients. Okay, so kaya halos may common denominator or similarities ang mga pagkain sa Visayas. Okay, so magme-mention ako ng mga sikat na putahe or mga pagkain. So tulad na sa bandang Iloilo at Bacolod, so sikat sila sa bok choy. Okay, so ang bok choy po ay may influence ng Chinese dahil ito ay may noodles. Kung titingnan nyo, para siyang noodle soup. Okay, pero ang version ng bok choy ay nilalagyan nila sa mga laman loob or ng iba pang mga karne. So para mas maging masabor or mas maging malinamnam. Okay, so isa sa maganda rin at sikat na dish ng Visayas ay ang laswa. Okay? So ang laswa naman ay luto na gulay na napakasimple. No? Halos parang inano mo lang siya, halos pinoach mo lang siya or parang pinakuluan mo lang siya sa napaka-light na stock. Okay? So kung ano man ang available na gulay, no, or utan, no, kung tawagin nila sa Bisaya, so yun ang nilalagay nila sa laswa. Okay? So ang kanilang version ng tinola na may buko is binakol. No, na nilalagyan pa ng tanglad. Okay, so ay masasabi ko rin sikat sa lugar na ito. Yung KBL or Kajos Baboy Langka. At huwag natin kakalimutan, no, sa Visayas din nag-originate yung lumpiang sariwa. Okay, especially yung lumpiang ubod sa may bandang Silay, no, sa Negros Occidental. Okay, so sikat din po sila sa mga ulam, no, tulad ng humba. So, yung sinasabi nilang version or Visayan version ng adobo. Okay? At isa pang medyo exotic, kung tutuusin, ay ang balbakwa. Okay? At isa sa mga medyo signature dishes din ng Bisaya ay ang pagluluto nila ng tinola. So, sa Bisaya, ang tawag nila rin ay tinowa or tola. Kung sa Tagalog, pag sinabi natin tinola, manok lang yung ginagamit natin. Sa Visayas at Mindanao, pag sinabing tinowa or tinola, kahit anong karne pwede nilang ilagay. No? So basta ang luto ay lutong tinola. Okay, so I think yun ang mga pagkakaiba. At sa ibang parte ng Bisaya ay sikat ang halang-halang. So halang-halang ay generic sa pagluluto ng may anghang. Okay? Kasi yung salitang halang, no, ay maanghang. Okay? So I think yun ang mga pwede kong ma-mention, no, ng mga sikat na regional food or regional cuisine sa part ng Visayas. At papunta naman tayo sa Mindanao. Ano-ano po yung mga sikat na regional cuisines dito? Malaki din po ba, no, yung impluwensya ng kultura ng mga Muslim sa pagkain? Okay, so tama yan, Ma'am Jomay, no? Sa Mindanao, so what makes the cuisine really very distinctive at very special and unique ay dahil syempre sa influence ng religion, no, ng Islam. Okay? So alam natin na pag Islam, kailangan natin ay of course yung respeto natin din sa mga halal at alam din natin na iiwasan natin kung ano yung mga haram sa kanila. At dahil din sa geography na napakalapit ng Mindanao sa Indonesia at saka sa Malaysia, so kaya mapapansin natin na ang mga luto ng Mindanao ay halos parehong-pareho na sa mga cuisine, no, or mga pagkain or putahe ng Indonesia at Malaysia. Okay, so simulan ko yung sati, no? So yung sati ay sikat ito sa Zamboanga. Ito ay parang barbecue. Okay, pero pag sa Malaysia kasi at Indonesia, ito ay parang may peanut sauce, no? So sa Mindanao, so sineserve nila tong sati na halos pareho rin ang luto pero mas sauce siya, no, compared sa yung sati na naka-barbecue sa Indonesia at Malaysia.
Okay, so meron din silang tinatawag na kurma. Okay, at yung piyagang manok. And then meron din silang sinuglaw. Ang sinuglaw actually ay parang combination ng luto ng sugba or sinugba at kinilaw, no? Kaya siya sinuglaw. Okay? Sikat na sikat din ito sa part ng Mindanao. Okay? So sa Mindanao also ay sumikat din ang putahe na patil or pastil. So ito yung binibenta nila na nasa dahon na parang rice toppings. Tapos meron siya mga parang kinimay or flake na manok or kung ano pa man ang meron din isda na nilalagay nila on top of the rice. Tapos yun, binibenta nila to na parang convenient food, no? Or yung mga to-go food sa kanilang mga lugar. Okay? At in general, sa Mindanao, yung curry, okay, mga ginataan na ulam ay sikat. Ayan, so talaga ang sarap na ng ating usapan. Nagugutom na ba tayo mga kanutrisyon? O naisip na ba natin kung ano yung ating iluluto no, sa mga susunod na araw? So Chef, going back sa National Capital Region po, may masasabi rin po ba tayong popular na regional food and ano po itong mga ito? Okay, so ang NCR, Ma'am Joma, ay considered na melting pot. No? So dahil iba-iba na mga tao ang nagre-reside or nakatira dito, so masasabi natin na kanya-kanyang dala no, ng mga kultura at kanya-kanyang dala din ng mga sikat na pagkain para sumikat. Okay? Pero napapansin ko lang no, sa lahat ng mga kainan, sa mga restaurant, hindi nawawala ang mga pagkain na i-mention ko. No? So, meron tayong sisig na from Pampanga, may pinakbet from Ilocos, yung Bicol Express, no? Nagiging staple sa ating mga kainan, okay? Yung inasal. No? So, dahil sa mga popularity ng mga pagsaserve ng inasal, so nakilala no, ang inasal also sa Metro Manila or sa NCR. Okay, so same with igado, no, na galing din sa Ilocos, tinakdakan, sa Visayas, no, yung humba, no, so pwede nilang sinaserve din nila na adobong Bisaya, kung tawagin nila, at also bulalo and even kansi, no, so nagiging popular siya, regional dish siya, pero nagiging very popular and iconic na rin siya sa part ng NCR. Pero wag natin kakalimutan, Ma'am Jomay, na sa NCR, part nito ay ang Malabon. No? At sa Malabon, napaka-rich din ng culture ng Malabon at they have a lot to offer no, when it comes to food. Okay? So nandun na yung Pansit Malabon, meron silang version ng kanilang kikiam, meron silang yung turon nila na triangulo, okay? At yung mga kakanin, no? So marami silang pwede ring i-offer na part ng mga regional specialties also ng NCR. So usaping authentic Filipino cuisine, masasabi din po ba natin na authentic ito na kung ang isang pagkain po ay nagkaroon na ng So, personally, Ma'am Jomay, sa akin, meron kasi ako, being a culinarian as well, meron akong rule na anything na mag-fuse, so anything na mabago, no, or lalo yung major twist, hindi ako pabor doon. Okay? Kasi sa akin, sinusunod ko yung prinsipyo na ang fusion ay magli-lead sa confusion. Okay? So, kaya natin ina-appreciate no, yung mga regional food kasi gusto natin yung respeto sa authenticity. So may mabago ako na anything doon or twist na gawin, so hindi na siya authentic, hindi na siya original. So paano mo makikilala yung food kung nalagyan na siya ng twist or na-modify na siya? So yun naman sa aking personal na opinion. Chef, sa usaping exotic foods, parte po ba ito ng putahing Pinoy? At ano-ano po ba yung ma-share nyo ng halimbawa nito? Okay, so Ma'am Jo, may masasabi ko siguro ito ay part ng ating Filipino cuisine dahil ito ay part ng culture. Remember, even sa mga historians, so sinasabi nila na noong unang panahon,
dahil nga for survival purposes ay talagang maraming na-discover na pagkain ng mga Pinoy, no? Na kahit hindi luto or kahit simpleng luto ay nagagawa nila ng paraan. Isa rin sa mga reason kung bakit tayo may mga exotic food, isa yan sa pag-utilize natin ng mga ingredients at isa rin sa mga nasabi sa isang pag-aaral, ang pag-consumo ng exotic food also ay pag-extend natin ang ating mga resources, no? At masustain natin yung mga ingredients. So sa ibang lugar, ito ay also part ng pagtitipid at makakamura sila kung kakainin nila yung mga medyo unusual na mga pagkain. So mga example nito na nakikita ko na ino-offer sa mga kainan or sa mga restaurants, pumunta tayo sa part ng Pampanga, meron sila ng mga frog or froglets, o yung mga batute, yung sisig, no? Kasi sa ibang kultura, hindi normal yung kakainin mo yung ibang part ng baboy or yung ibang part ng animal or ng slaughtered animal. So, yung iba would focus only sa mga lean, no? Pero ito, dahil pisngi or even tenga, so sisig sa akin ay kinoconsider ko rin na medyo somehow exotic. Yung kamaro, no? So, or tawag nila doon ay crickets, okay? Meron pa nga din sa Lagubang, no, yung iba. Makikita nila na mataas din daw ang source of protein. Okay? Buro. Okay? So yung mga fermented. So sa ibang kultura, hindi nila accepted yung buro. No? Pero sa atin, pag balo-balo, no, yung shrimp, tapos pag meron din tayong burong isda, meron din tayong binurong bigas, no, na sinaserve natin as a side dish. Pero kung kakailanganin, sinaserve din ito as ulam. Okay? At sa Palawan, no, meron tayo nung tamilok, no, or yung parang organic worm nila na kinakain din at ito ay edible. So kaya masasabi ko na ito po ay part na rin ng ating culture at ito ay part na rin ng Filipino cuisine. Okay, so bago namin kayo pakawalan, Chef, no, I'm sure kulang na naman ang oras natin sa masarap na usapin na ito. Ano po ba yung maipapayo ninyo sa ating mga listeners po, no? Sa ating mga nakikinig, mga fans, no? Para mapanatili pa rin natin ang ating healthy diet kahit po madalas tayong kumakain. Kaya gusto masubukan po or mag-food trip. Okay, so napakagandang tanong yan, Ma'am Jomai, especially being a nutritionist and a culinarian. Masarap mag-explore, masarap mag-food trip, okay? Pero lagi natin tatandaan, syempre nandun pa rin ang moderation. Dahil dito sa mga food trip na to, nabibigyan tayo ng options, no? Pumili, okay? At pag sinabi natin explore, tikim, no? Hindi kailangan kainin ng buo, hindi kailangan kainin lahat. So pwedeng tikim ng pakonti-konti or tikim ng sample, no, ng mga pagkain na yon, I think magiging sapat to appreciate yung mga ating mga regional food. So again, maari tayong pumili, maari nating i-dictate yung portion, okay? So at alamin din natin ano yung mga medical conditions natin kung tayo ay magsusubok, no, na tumikim nito mga regional cuisine. So kung alam mo na hypertensive ka, so bakit mo pa i-challenge yung katawan mo or yung sarili mo na tumikim ng mga mako-cholesterol or medyo matataba, no, at maaalat na mga pagkain. So I think maging din tayo, no, maging conscious din tayo sa ating mga titikman. Ayan, so maraming salamat, Chef Geraldine Cabello, nutritionist, chef instructor mula po sa Manila Titana College, sa pagbabahagi mo ng aming sa mga kaalaman na ibinahagi mo sa amin tungkol sa episode natin ngayong hapon tungkol po sa regional Filipino foods. At mga kanutrisyon, dyan lamang po kayo dahil mababalik ang One Nutrition, One Nation. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer?
Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation, hindi lamang po ang asustansya, budget-friendly din po ang recipes na aming inihahanda para sa inyong kada linggo. Siyempre, basta masarap, healthy at affordable recipes ang hanap nyo, sagot yan ang isang recipe. Mga kanutrisyon, ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng ginisang ampalaya at malunggay with egg. Nakakagutom, di ba? But wait, bago tayo magsimula, huwag kalimutan ng ating food safety reminders upang masigurado na hindi lang masustansya, safe din ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan, maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linisin mabuti ang mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Ngayon na ready na ang lahat, let's start cooking. Ang mga sangkap na kakailanganin ay 2 kutsarang mantika, 1 kutsarang tinadtad na sibuyas, 1 kutsarang tinadtad na bawang, kalahating tasa ng kamatis, hiniwa ng maliit, 4 na tasa ng ampalaya, 1 tasa ng dahon ng malunggay, 1 kutsarita ng iodized salt, 1/8 na kutsaritang durog na paminta, at 10 pirasong itlog na binate. Para naman sa paraan ng pagluluto, una ay sa isang kawali mag-init ng mantika, igisa ang sibuyas, bawang, kamatis at ampalaya sa loob ng 8 minuto. Ikalawa, ilagay ang malunggay, iodized salt at paminta. Gisahin muli ito sa loob ng 2 minuto. At ikatlo, ibuhos ang binating itlog sa mixture. Haluing maigi at takpan ito sa loob ng 3 minuto. At handa nang iserve ang ginisang ampalaya at malunggay with egg. Hango ito sa 2022 Menu Guide Calendar ng DOST-FNRI. Ang recipe na ito ay magagawa sa loob lamang ng 30 minuto at makakagawa ng 5 servings. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jomai. Princess CJ Aguinaldo. Recipe Princess CJ, ano ba ang hinanda mong recipe sa amin ngayong hapon? Thank you, Recipe Princess CJ. Susunod na po ang inaabangan na tanong mo sa Good Cause segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang Si Mang Moy. Kumain number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And we're back dito po sa One Nutrition, One Nation. Marami ka bang tanong tungkol sa pagkain at gustong nutrisyon? Isa ka rin ba sa mga nahihirapan na maka-achieve ng inyong nutrition goals? Huwag na po kayo mag-alala mga kanutrisyon, basta pagdating sa pagkain, kalusugan at tamang nutrisyon, bibigyan kasagutan yan sa ating segment ngayong hapon. At ito na po ang tanong na ating sasagutin. Ito po ay mula kay Miss Temporas. Ang tanong po niya, kailan ba nag-uumpisa ang first 1,000 days ng baby? Ayan. So maraming salamat sa tanong mo, Miss Temporas. Alam niyo po, ma'am, nag-uumpisa po ang first 1,000 days sa unang araw na nabuntis ang nanay. Tumatagal ito habang maisilang ang baby at hanggang bago siya mag-2 taon. Mahalaga po na sa panahong ito ay maibigay po lahat ng pagmamahal, tamang nutrisyon at alaga kay baby at syempre kay mami, no? Para sa kanyang tamang paglaki at maiwasan po ang malnutrition. So yan po yung first 1,000 days. So kung may iba pa kayong katanungan, mag-comment lamang sa One Nutrition, One Nation Radio Program FB page o sa Facebook page ng inyong mga Nutriskwela radio stations at sisikapin namin masagot ang inyong mga tanong. Dahil syempre, ang tanong nyo, sagot namin yan. Dito lamang po sa One Nutrition, One Nation. We'll be right back.
Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. At isang oras na naman ang talakayan tungkol sa tamang pagkain at gustong nutrisyon ng natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kanutrisyon at sana po ay marami kayong napulot ng kaalaman kung paano pa natin mas mapapangalagaan ang ating kalusugan at ng inyong pamilya. Nais namin magpasalamat muli sa mga nakasama natin ngayong hapon kay Dr. Marisa V. Romero. Siya po yung Chief Science Research Specialist for the Demand Project ng Malusog Rice Program mula po sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute para po sa ibinahagi niyang latest updates tungkol pa sa Malusog Rice. Thank you din po kay Chef Geraldine Cabello mula po sa Manila Titana College para po sa pagbibigay ng kaalaman tungkol po sa ating topic on regional foods. And of course, thank you sa ating recipe princess CJ Aguinaldo at sa production staff na Sister Joshua De Vera at kay Ma'am Pamela Dayan Bianca. Kaya mga kanutrisyon, huwag kayo magpapahuli sa mga latest news and updates ukol po sa tamang nutrisyon. Lagi na bang po natin i-like o kung hindi pa natin nila-like, i-like na po natin ang One Nutrition, One Nation radio program FB page at syempre po ang National Nutrition Council official FB page. Isama nyo na rin po sa mga lagi nyong susubaybayan sa social media ang First 1,000 Days PH Facebook page para syempre lagi kayong updated sa mga gawain at programa po ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, ito po si Jomay Tonggol na tuwin na po ay nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama po tayo magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bye for now mga kanutrisyon and be safe always. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, ng formula, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, tamang solusyon. Ng formula, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Lucky 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno